Pero kung kailangan talagang magbitiw ni Arroyo, maaari din daw magtalaga ang Kamara ng Caretaker sa 2nd District ng Pampanga. Pwede raw ang mga kinatawan ng ibang distrito ng Pampanga na sina Representatives Ana Bondok, Dong Gonzales at Carmelo Lasatin. O kayang anak mismo na si ang Galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo, na dating kinatawan ng distritong hawak na yunigi ng Arroyo. Pero sa ngayon, di pa raw nila ito nakikitang mangyayari. Because, for instance, if she is, as long as he's congressman, she can actually do things through her staff, through government officials of Pampanga and so forth. Pero tutol si Casino sa pagtatalaga ng caretaker dahil lalabas daw na dalawa ang kinakatawan nito. Kaya naman mas mainam na raw na magkaroon na lamang ng special election. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Ginugunita ngayong araw ang ikalawang anibersaryo ng malagim na Maguindanao Massacre. Kahapon, sama-samang dinalaw ng ilang kaanak ng mga biktima massacre site. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Halos 2 taon nang nakalilipas, pero ramdam na ramdam pa rin daw ng mga kaanak ng biktima ng Maguindanao Massacre ang hinagpis nang dumalo sila sa pamisa sa mismong massacre site. Dito nag-alay sila ng 58 bulaklak, simbolo ng 58 biktima na walang awang pinaslang. Pero bukod sa pangungulila, galit ang nararamdaman ng iba dahil sa pagiging mailap daw ng hustisya. Hindi rin daw sana nangyari ang krimen at tinaguri ang Patuan Massacre kung hindi umano ito pinayagan noon ng Administrasyong Arroyo. Wala siyang ginawang hakbang po. Tinutuloy pa nila yung kasamaan ng mga pamilya na yun. Alam niya ang pangyayari doon na may blocking forces doon sa Maguindanao. Bakit hindi siya nag-order na pahinto yun? Dahil dyan, nagsampa sila ng kasong civil laban sa dating Pangulo sa Quezon City RTC. Malinaw daw kasi ang naging kapabayan ni Arroyo bilang dating Pangulo. Una, sa bisa ng Executive Order 546 na ipinalabas noon ni Arroyo na nagdeklara umanong legal ang pagkakaroon ng private army ng mga Patuan ang itinuturong nasa likod ng massacre. Siya pong nagbigay ng mga baril na ginamit laban sa mga biktima. Dismayado naman ang abogado ni Arroyo na si Anacleto Diaz sa pagdawit kay Ginang Arroyo sa Maguindanao Massacre. Bagsak na nga raw si Ginang Arroyo dahil sa ininang sakit, kinasuhan pa ito. It's to be a very unkind act on his part. Ito knockdown na, hindi mo malang hintayin makatayo, papailan mo ng panibagong asunto. And for what? I don't know what his causes of actions are. Sa kilos protesta naman idinaan ng CEGP o College Editors Guild of the Philippines ang kanilang paggunita sa pangalawang anibersaryo ng massacre. Nagkabitin sila ng itim na laso, tanda ng kanilang patuloy na paghingi ng hustisya. Nangako naman ang palasyo na hindi pa babayaan ang kaso. Ang naging instructions po ng Pangulo is wag ho nating hahayaang yung delay manggagaling ho sa side ng executive. That is one thing that is very clear. Para sa unang balita, Marisol Abduraman reporting. Mga kapuso, nakaantig po ng maraming damdamin ang kumalat sa social networking site na larawan ng isang lola na hinahanap ang kanyang nawawalang kabiyak. Kaya naman po marami ang tumulong kay Lola Aurelia sa kanyang walang pagod na paghahanap kay Lolo Luis. Narito ang report ni Cara David. Marami ang naantig sa larawang ito na kuha ni Reddy JS na kanyang in-upload at mabilis na kumalat sa Facebook. Ayon kay Reddy, napukaw ang kanyang damdamin nang makita ang matandang babae sa panunukan ng Rojas Boulevard at Buendia. Nakaupo at may nakapaskil na litrato ng nawawala niyang asawa. Natuntun namin ang lola na nasa litrato. Kwento ni Lola Aurelia sa amin, 2 linggo na siyang naghihintay araw-araw sa bangketang ito sa Pasay City. Nakapaskil pa rin sa kanyang lumang duster ang litrato ng kanyang pinakamamahal na si Lolo Luis. November 10 daw nang mawala ang kanyang asawa. May pagkaulyanin na raw ito kaya pangamba niya naligaw sa malawak na lansangan si Lolo Luis. Pero higit sa pangungulila, labis na pag-aalala ang nangingibabaw kay Lola Aurelia. Kakain ka, isipin mo siya, hindi kakain, matutulog ka dyan. Isipin mo siya, walang tutulugan. Muulan. Pag nabasa yung damit niya, nalamig sa gabi. Ang dasal ko lang sana naman matagpuan ko siya kahit paano para masipagsilbihan ko pa rin siya. Mula noon, di na sila tumigil sa paghahanap kay Lolo Luis. Isang papel ang dumating mula sa kanilang barangay. May nakita raw na matandang naghihingalo sa loob ng isang ospital sa Parañaque. Nabundol daw ito ng bus at walang kamag-anak na bumibisita.
Dali-dali kaming bumiyahe sa Parañaque. Nawawala ko kasi yung yung asawa niya. Gusto lang namin malaman kung yun. Hindi siya. Thank you po. Pero hindi si Lolo Luis ang pasyenteng nakita namin. Makalipas ang 1 oras, isang text message ang aming natanggap. So simula nung i-post ng Pamilya Matias sa Facebook yung pagkawala ni Lolo Luis, ay ilang beses na silang nakakakuha ng mga text messages mula sa mga tao na sinasabing nakita nila si Lolo Luis. Katulad nitong text message na to ngayon lamang, ang sabi, may tumawag sa akin lalaki, may nakita daw siyang matanda, naka-ponytail, tapos naka-maroon t-shirt. Si Lolo Luis naka-ponytail ngayon at mahaba daw yung buhok, sabi ng mga anak niya. Ang sabi dito, kanina lang daw niya nakita sa may DLTB bus terminal sa LRT Buendia. So pupuntahan natin ngayon at sana nandun si Lolo Luis. Driver, konduktor, tambay, security guard, isa-isa naming tinanong. Mahabang buhok? Ganun po. Saan nagpunta, kuya? Yan ako nakita ko kanina dyan eh. Pero matapos naming libutin ang bus terminal, di namin nakita si Lolo Luis. Wala akong magawa, kundi ihatid na lang muli sa kanyang bangketa si Lola Aurelia. Baon ng dasal na sana sa tulong ng telebisyon at social media, mahanap natin ang kanyang nawawalang pinakamamahal na asawa. Para sa unang balita, Cara David reporting. Sa kabutihang palad naman po, muling nagkita sina Lola Aurelia at Lolo Luis. Ang pag-aalala at pangamba ni Lola Aurelia noong mga nakaraang linggo, napalitan ng tuwa ng muling masilayan ang kanyang kabiyak. Narito ang report. Naging madamdamin ang mismong pagtatagpo ni Lola Aurelia at Lolo Luis Matias na aktwal at eksklusibong nakuna ng GMA News. Mula sa pagmamalasakit ng Facebook user na si Reddy Jace na kinuna ng litrato ang matiyagang paghahanap ni Lola Aurelia hanggang sa nagmagandang loob na tumawag para ipagbigay alam ang kinaroroonan ni Lolo Luis. Natunto ng pamilya ni Lola Aurelia si Lolo Luis sa ilalim ng LRT Quirino Station sa Maynila. 2 linggo rin ang lumipas bago muli nagkita sina Lola Aurelia at Lolo Luis. Mahigpit na hinagka ng mag-asawa ang isa't isa. Hindi rin nila napigilan na maging emosyonal sa muling pagkikita. Kwento ni Lolo Luis, wala raw siyang masakyan kaya hindi raw siya nakauwi. Saan kayo nakarating? Ay, naku. Kung saan na ako nakarating. Ay, naku. Hindi ko maintindihan. Ano nilakad ko? Ba't nagkaganyan ka? Laking pasasalamat naman ni Lola Aurelia nang mahanap si Lolo Luis. Maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Unang-una na ang Panginoon Diyos. Tuwing gabi nagdarasal ako, humihiling ako ng tulong sa Kanya. Alam ko yung mga taong tumulong sa akin, ang Diyos ang nagbigay noon para tulungan ako. Maraming salamat po, Panginoon. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Dalawang sakay ng motorsiklo sugatan matapos bumaga sa isang taxi sa Santa Mesa, Maynila. Soccer match sa Argentina itinigil matapos mambato ng pampasabog ang ilang fans sa gitna ng laban. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.